Hating gabi na at lasing na si Rafael. Lasing siya dahil sa selebrasyon na pinaganap niya sa likod ng kanyang villa sa Cebu City. Guys, may iwan ko na kayo ah. Magpapahinga na ako. Lasing na anunsyo ng lalaki. But before I doze off in my bed, salamat sa pagpunta at napakasaya ko sa pagkikita nating muli. Nagtawanan ang lahat. Alam kasi ng mga kaibigan niya na tunay ang kanyang kasiyahan. Well, he's celebrating his upcoming freedom dahil magiging annulled na siya months from now. Matapos niyang malaman na na-fake ng ama ang pirma niya at papeles para sa secret marriage, saka naman tumakas siya patungong ibang bansa, leaving behind only the marriage contract bearing his fake but authentic and authorized signature. Kami nga dapat na magpasalamat at sinipot mo kami dito sa Cebu. Anang kaibigan niya si Julio. Rafael smirked. Last month pa siya bumalik ng Pilipinas nang malamang may malubhang karamdaman ng kanyang ama at halos hindi na humihinga. But he only stayed in Manila. Umuwi lamang siya ngayon ng Cebu nang pumanaw ng kanyang ama. Nang mailibing ito, kaagad niyang inasikaso ang annulment paper. Now, he was just waiting for his future ex-wife to show up in court and sign the papers. Oo nga pala Rafael, may surprise kami para sa'yo. She's waiting at the pool. Dagdag pa ni Julio. Enjoy! Lalong kumurba ang ngisi sa labi ni Rafael habang sabik siya nagtungo sa pool. Sa kabilang panig, hindi makatulog si Maya kaya nilinisan niya ang pool kahit 10 oras na ng gabi. Kararating lamang niya noong nakarang araw sa villa dahil sa personal na reason. Iyon na yung paghaharap nila ni Rafael sa korte para sa annulment na inihain nito. Napailing siya. Kung hindi pa mamatay ang kanyang ama, hindi siya uuwi. Ay naku, nakakatawa talagang isipin na wala rin namang dinulot ang magandang ginawa ni Senyor Franco na kasal sa amin ng anak niyang si Rafael. Bulong sa sarili ng babae. Si Senyorito Rafael ang nag-iisang tagapagmana ng malawak na asyenda ng mga De Vera. Inalok siya noon ni Senyor Franco na pakasalan si Rafael kapalit ng pera. Gusto kasi ng senyor na huwag sanang umalis ang bansang anak, bagay na hindi rin naman nangyari. Pumayag siya magpakasal dahil labis silang kinailangan nung araw na yon. Habang abala si Maya sa paglilinis, bigla na lamang may mga brasong pumulupot sa bewang ni Maya, kasabay ng isang mahinang bulong sa kanyang tainga. Gotcha! Malakas na napatili si Maya sa gulat at nabitawan ang hawak na net. Nanindig ang balahibo niya nang bigla nitong ilapit ang mukha sa kanyang leeg. Damn! You smell like strawberries. Namula ang pisngi ni Maya. Mabilis niyang hinarap ang lalaki at itinulak palayo. Bastos! Sigaw niya. Oh, come on. Pangaasar nito. Stop acting so innocent. Suminghal siya, nanginginig sa galit. Inosente naman talaga ako! Kumislap ang mga mata ni Rafael sa narinig. Really? Mababa at mapanganib ang tono nito. Bago pa siya makaiwas, hinila nito ang kanyang batok at sapilitang inilapit ang mukha at marubdob siyang inatake ng halik. Pumalag si Maya, pilit na kumakawala. Stop! Mariing bulong nito habang lalo siyang hinihila palapit. Bumaba ang mga halik nito sa kanyang panga, patungo sa leeg, mabagal at mapangangkin. Tumigil ka! Ano ba? Sisigaw ako! Banta niya. Go ahead! Mapang-uyam nitong sagot. Naggit-ngit si Maya sa galit. Hindi na niya napigilan ng sarili at buong lakas na tinuhod ng lalaki. Agad ito napabitaw at napayuko. Impit na dumaing habang napaatras. Damn it! Mura nito habang pilit na bumabawi sa sakit. Ngumisi si Maya at mariing pinunasan ng kanyang labi. Bagay lang sa'yo yan, bastos! Malamig niyan sabi bago inirapan ng lalaki at tuluyang iniwan nitong namimilipit sa sakit. Samantala, halos malagutan ng hininga si Rafael habang sapo ang tinamaang pagkalalaki. Damn that woman! Just wait, I'm not done with you yet. Nang bahagyang humupa ang sakit, paika-ika siya nagtungo sa kanyang kwarto. He promised himself that he would find the woman and get even. Hindi pa rin siya makapaniwalang tinanggihan siya nito at buntik pang mapahamak ang pagkalalaki niya. And luck really favored him
dahil kinabukasan, nakita niya ito sa kusina, abala sa pagluluto. Halata rin ang gulat sa mukha ng babae na magtagpo ang kanilang mga mata. Kumurba ang ngisi sa labi ni Rafael. What a lucky day. Anong ginagawa mo rito? Nauutal at halatang kinakabahan itong tanong. You're working here, but you don't even know who your boss is. Malamig niyan sabi. Babe, I'm your boss. And your unlucky day starts today. Dugtong niya. Magkukuyom ang mga ngipin sa pinipigilang galit. Kita ni Rafael ang sunod-sunod nitong paglunok. Ikaw si Rafael? Gulat at hindi makapaniwala ang tanong nito. One and only. Tumawa ang babae, isang pilit. Pasensya na, hindi kasi kita nakilala. Ngayon lang kita nakita ng personal. At kasalanan mo rin naman ang nangyari kagabi. At kung may dapat mong magalit, ako yon. Matapang nitong sagot. Is it my fault that you were there? My friends told me they had a gift for me and that someone was waiting at the pool. So technically, it's not my fault if I mistook you for that. Bakit ako magsasorry? Wala naman akong ginawang masama. You did. Tinuhod mong pagkalalaki ko. Paano ko hindi na ako magkaanak ha? And I am your boss, so you should respect me kung ayaw mong mawala ng trabaho. Mariin niyang banta. Ngunit imbes na matakot, ngumisi lamang ang babae at nag-cross arms. Kung kaya mo. Napatiimbagang si Rafael. Huwag mo kong hahamunin, babae. Baka ipatapon kita ngayon din palabas ng villa. Inirapan siya nito. Wala akong pakialam. Tumaas ang dugo ni Rafael bago pa niya napigilan ang sarili. Nakapinid na ang babae sa countertop. Nanlaki ang mga mata niya at nakaawang ang mapupulang labi. Who do you think you are? You're just a maid here. Know your place. Bitawan mo nga ako! Nanginginig ang boses ng babae habang pilit na kumakawalan. Pero hinigpitan ni Rafael ang hawak sa pulsuhan nito. Pinipigilang umalis. I won't let you go until you apologize. Nagsalubong ang kilay ng babae at bumagsik ang anyo na mukha. Ikaw ang may kasalanan eh. Ikaw dapat ang humingi. Pinatahimik ni Rafael ang babae gamit ang kanyang mga labi. Hinagkan niya ito na mariin at kinagat ang ibabang labi hanggang malasahan niya ang dugo roon. Gusto niya sanang palalimin pang halik, ngunit natigilan siya na may tunog na bagay ang nahulog. Mabilis siyang naitulak ng babae. Sabay sila napatingin sa bukana ng pinto at nakita nilang isang kasambahay na napako sa kinatatayuan. Nakatingin sa kanila ng nakanganga. Mabilis na umiling ang babae. Naku, mali nakikita mo. Siyang humalik sa akin. Turo nito sa kanya. Ngumisi si Rafael. I didn't kiss you. You seduced me and forced me to kiss you. Paratang niya. Sumingap ang babae. Halatang nagigit-ngit. Ang kapal mo, hindi kita type. Nabura ang ngisi niya at bumagsik ang anyo. You're also not my type. Sagot niya. Ikaw nga, hindi talaga pumasa sa type ko. Ang baduy mo. Akala mo kulyang marami mong hikaw at yan tato mo sa katawan? Mukha kang adik sa kanto sa amin. Mariing hinawakan niya ang panga ng babae at inilapit ang mukha sa kanya. And do you really think your uneven bangs make you pretty? Think again, bago mo sabay ng hikaw at tattoo ko. Make sure na pantay ang bangs mo. Madilim niyan sabi bago niya binitawan ang panga nito. Gago, style yan. Asymmetrical bangs. So, do my earrings and tattoos. Pangit. Dora. Namula ang pisngi nito sa galit. Adik. Negra. Che, morena ako, hindi maitim. Hindi marunong mag-identify ng color. Bumalik ka kaya sa grade 2. And you don't know how to appreciate art. Go back to preschool. Nagtakisan sila ng tingin. Lumayas ka sa harap ko. Get out of my sight. Sabay nilang sinabi at sabay ding tinalikuran ang isa't isa. Inis na umalis si Rafael sa kusina at bumalik sa kanyang kwarto. Mabilis siya nagbihis at umalis ng villa. Gusto niya magpalamig ng ulo at ayaw niya makita ang malditang kasambahay na yun. Samantalang si Maya naman ay pilit na pinapakalma ni Eva, ang kaninang maid na nakakita sa kanila ni Rafael na naghahalikan. Ay, ang gagong yon, ang sama-sama ng ugali. Buti na lang talaga't mag-anal na kami kasi hindi ko siya kayang pakisamahan. Pagtatalak niya.
Nalaman ng lahat ng kasambahay na siyang secret wife ni Rafael nang personal siyang ipakilala ng family lawyer ng mga De Vera. Pansamantala siyang mananatili sa villa hanggang tuluyang maanal ang kasal. At pansamantala rin siyang magiging katulong para sa income. Kailangan niya ng pera. Hindi naman pwede na manatili siya sa Cebu nang walang ni piso. Si Rafael lang ang walang alam na nasa villa na siya at nakatira rito. Mukha nga kayong fictional character kanina eh. Ang hatang pag-grab ni senyorito sa panga mo. Akala ko nga, hahalikan ka niya ulit hanggang maubusan ka ng hangin. Kinikilig nitong sabi. Umasim ang mukha ni Maya at umikot ang kanyang mga mata. Hat ka dyan. Baka sabihin mo, manyak lang talaga yung amo nyo. Grabe ka naman. Ano ba kasing pinagawayan nyo? Unang kita nyo pa lang sa isa't isa. Mainit agad ang dugo nyo. Manyak kasi yung boss nyo. Nangahalik pa. Ngumisi si Eva. Masarap ba humalik si senyorito? Ano lasa ng laway niya? Lasang kalawang at hindi siya magaling humalik, no? Parang halik ng papasibol pa lang na binatilyo. Ngumuso si Eva. Parang hindi naman. Last week nga may napasigaw yan si senyorito. Nagdala kasi ng babae tapos nagulong sa kwarto buong araw. Buong araw din naming ininda yung mga ungol ng babae. Paglabas, sobrang laspag at wala ng boses. Napangiwi si Maya sa pandidiri. Yak! Ang landi talaga. Ayos lang ba sa'yo na may kinakamang ibang babae sa senyorito? Nangunutan noon niya. Anong klaseng tanong yan? Kahit sa harap ko pa sila maghubaran, wala akong pakialam, no? Wala naman akong gusto dyan sa senyorito nyo. Hiling ko nga sana mapadali yung pag-process ng annulment. Sagot niya nang walang gana. Alam mo, kung ako nasa akin natatayuan mo, bago ako makapaghiwalay kay senyorito, titikman ko muna siya. Kasi sayang naman kung hindi ko malang mapapakinabangan ng katawan niya. Ang sarap at ang laki. Pinandilatan niya ng mata si Eva. Ng katawan, syempre. Dagdag nito at mahinang tumawa. Psst, kahit payatay siya nilang nag-iisang lalaki sa mundo, hindi ko siya papatulan, no? Wala siya sa kalingkingan ng asawa kong si Charles Leclerc. Alam kong libre mangarap, te, pero out of league yung bebe mong si Charles. Wala ka rin sa kalingkingan ni Alexandra. Sumimangot siya. Anong out of league da? Kung gugustuhin ko, mapapasakan si Charles. Nag-ibig lang ako kay Alexandra kasi nakakaawa siya. Humalakhak si Eva at pinalo siya sa balikat. Baliw? Bakit hindi ka nalang pumasok sa mental? Parang doon kay yata nababagay. Nye, manang-mana ka sa amo mo, panira kayo ng buhay. Sabi niya bago iniwan ang kausap. Pumasok siya sa kusina at kumain. Nadatnan niya si Manang Nanita. Iha, pagkatapos mo dyan, samahan mo si Eva ha. Mamamalengke, naubusan na kasi tayo ng gulay. Tumango siya at nag-thumbs up. Noted, Manang. Matapos niyang kumain, nagtungo agad sila ni Eva sa supermarket. Lahat ng mga nilista ni Manang Nanita ay binili nila. Pagkatapos mamili, naglibot-libot muna sila sa mall. Si senyorito ba yun? Napatingin siya sa loob ng isang fast food restaurant na tinuro ni Eva. Naningkit ang mga mata niya nang makita si Rafael na may kasamang sexy na babae. Umirap siya. Mukhang may date yata si senyorito, sabi ni Eva. Paki ko. Lo, hindi ko naman sinabing may paki ka. Inirapan niya si Eva at aalis sa sana nang pigilan siya nito. Nakatingin si senyorito sa atin. Dahil sa sinabi nito, napatingin siya kay Rafael. At tama nga si Eva. Nakatingin na sa kanila si Rafael habang naniningkit ang mga mata. Tinasaan niya ito ng kilay at nilabanan ng tingin, parang nanghahamon. Nagulat siya nang tumayo si Rafael. Iniwan ang babaeng kadate at naglakad palapit sa kanila. What are you doing here? Sinusundan mo ba ako? Humalukip-kip ang babae. Ang kapal naman ng libag mo para paratangan ako. Ano ako, paparazzi? At ikaw artista? Para kahit saan ka magpunta, nandun ako? Bakit? Hindi ba? You're obsessed with me. Pagyak siya natawa. Singhal niya. Mas gugustuhin ko pang maging jowa si Benji Paras kaysa sa'yo, no? Namewang si Rafael. Huwag kang umasa. Kahit si Benji Paras, hindi ka papatulan. Sama ng ugali mo, pakit ka talaga. You're ugly too. Rafael, what's happening here? Tanong ng babaeng kadate ito. Nakalapit na pala sa kanila.
Nothing, Sam. Just a random beggar. Sagot nito. Umawang ang kanyang labi. Wow! Hindi makapaniwala niyang pagturan. Tinignan niya ang babae at kunwaring umiyak. Alam mo bang may asawa itong lalaking kinakalantari mo? May anak rin kami. She's only 1 year old. Kaya kung matino kang babae, hindi ka papatol sa lalaking may asawa na. Bahagyang tumaas ang kanyang boses, kaya naagaw nilang atensyon na ibang dumaraan. Huminto para manood. Kunwari siyang humagulgol ng iyak. Samantalang si Eva naman ay marahang hinagod ang kanyang likod. Lihim siya napangisi. What the hell are you saying? Singhal ni Rafael habang napapatingin sa mga tao. You're embarrassing me. Mariin at mababa ang boses itong dagdag. Sa ibang tao nahihiya ka, pero sa akin na asawa mo hindi ka nahihiya. Anong klaseng tao ka? Para mas makatotohanan, pinagpapalo niya ito sa dibdib. Stop it! Pigil ni Rafael habang sinasalag ang palo niya. Nang hindi siya tumigil, kinaladkad siya nito palabas ng mall, habang si Eva naman ay tahimik na sumunod sa kanila. What's your problem? Inis itong singhal na makarating sila sa parking lot. Pinahiya mo ko! Namewang siya. Bakit? Totoo naman na may asawa kang tao. But we're getting annulled. Getting means papaanal pa lang, hindi pa annulled. So ibig sabihin, may asawa ka pa rin. So what? Why do you care? Are you my wife? Even my secret wife doesn't care about what I do. So why would you? You're just a maid. And I don't even know your name. Maya. What? Tanong niya, kunutan noo. Ang pangalan ko ay Maya. Ngayon, alam mo ng pangalan ko. Huminga ng malalim si Rafael. Ano bang ginagawa niyo dito sa mall? Naglalaba. Pabalang nasagot ni Maya. Kita mo may dala kaming gulay, syempre namamalengke. You're a bitch, you know what? Umirap siya at nag-flip ng buhok. Alam ko. Pagod siya sinamaan ni Rafael ng tingin. Uwi na ba kayo? Ano sa tingin mo? Damn, Maya. Answer me properly, will you? Sabi ko nga oo, di ba? You didn't say that. Bingi ka lang kaya hindi mo narinig. Bulong niya. Get in the car. Padarag niyang binuksan ang pinto ng backseat, ngunit pinigilan siya ni Rafael. Sa harap ka. Ayoko nga. Ayokong katabi ka, no? Ayaw mo? Ayoko. Alright, you. Turo nito kay Eva. Get in the car. Mabilis sa sumakay si Eva sa backseat sa takot kay Rafael. Sumakay din si Rafael sa driver's seat. At walang pagdadalawang isip na minaneho paalisan sa sakyan, leaving her behind. Hoy! Huwag niyo kong iwan! Sigaw niya, pilit na humahabol. Ngunit dahil sa bilis ng takbo ng kotse, hindi siya nakasunod. Ay talaga! Bisit ka talaga, Rafael! Walang hiya ka! Pagsisigaw niya. Pinagtitinginan siya ng mga tao na parabang nababaliw na. Ma'am, huwag po kayo dito magsisigaw. Tinatakot niyo po mga customer. Saway na security guard. Inis siya nagpapadyak at umalis sa harap ng mall. Dahil wala siyang masyadong alam sa Cebu, nagkandaligaw-ligaw si Maya. Hindi niya alam kung ano ang sasakyan pa uwi sa villa. Dagdag pa rito, 100 lang ang dala niyang pera. Hindi niya alam kung kasya ba yung pamasahe, since sobrang layo ng villa sa syudad. Wala rin siyang dalang phone kaya hindi siya makatawag. Ate, ano po bang pwedeng sakyan papunta sa villa ng mga De Vera? Tanong niya sa isang ale. Ay walang pampublikong sasakyan na makakapasok sa villa ng mga De Vera, ining. Hanggang bungad lang sila. Sagot nito. Nanlumo si Maya. Kapag sa bungad lang siya maihahatid, ibig sabihin kailangan pa niyang maglakad ng halos kalahating oras para makarating sa mansyon. Pero ayos na yon, kaysa magpalaboy-laboy siya sa lansangan. Laking pasalamat niya sa ale nang personal siya nitong hinanapan ng masasakyan. Kaano-ano mo mga De Vera, ining? Tanong ni Kuyang tricycle driver. Katulong po nila ako. Magalang niyang sagot. Ganun ba? Gaano katotoo na matagal lang kasal si Senyorito Rafael? Chismoso nitong tanong. Hindi ko po alam, kuya. Bago lang po ako. Pagsisinungaling niya. Nagkukwentuhan pa sila sa daan at nang makarating sila sa bungad ng villa, bumaba na siya at nagbayad. Maraming salamat po. Mag-iingat kayo, ining at paggabi na. Sabi nito. Opo.
Sa itaas ng gate, may malaking bakal at nakaukit ang pangalan ng asyenda, Hacienda de Vera. Sa magkabilang gilid ng daan, puro tubuhan. Huminga ng malalim si Maya bago binaybay ang kahabaan ng daan. Papalubog ng araw. Hindi niya namalayan na matagal pala siyang nagpalaboy-laboy kanina sa syudad. Ay, kasalanan to lahat ni Rafael. Iniwan ako. Mamaya sa akin ang gagong yon. Inis niyang himutok. Sa sobrang galit, minumura na niya si Rafael sa kanyang isip. Pati ang kung ano-anong paraan ng paghiganti ay naiisip na niya. Siguro, itatapon ko na lang siya sa dagat. Bahala na mga alon sa kanya. Anya, sabay tango-tango na para bang tamang plano yon. Sa likod kasi ng villa ay may malawak na karagatan. Kagabi, doon nagparty si Rafael. Sabi nila early celebration daw para sa annulment. Kung hindi ko kaya pirma ng annulment. Ngumisi siya, parang may madilim na binabalak. Iniisip pa lang ang magiging reaksyon ni Rafael kapag hindi niya pirmahan ng annulment, natutuwa na siya. Pero ang problema, hindi niya pwedeng gawin yun dahil kahit siya man, gusto niya ring maging malaya na. Napakalaking problema talaga ng gagong yun. Simangot yan sabi. Sa haba ng nilakad niya, sa wakas ay narating niya rin ang villa. Hingal at pawisan siya. Pabilis siyang pumasok at nakita niya ang mga nagkagulong kasambahay. Pero dahil nauuhaw siya, dumiretso siya sa kusina at uminom ng tubig. Pagkatapos, pumasok siya sa kanyang kwarto para maligo. Sobrang lagkit ng katawan niya dahil sa pawis. Matapos niya maligo, lumabas siya habang pinapatuyo ang buhok gamit ang tuwalya. Hindi niyo pa rin ba siya mahanap? Nag-aalalang tanong ni Manang Nanita. Hindi nga Manang eh. Kanina pa namin siyang hinahanap ni Senyorito, wala pa rin. Mangiyak-ngiyak na sagot ni Eva. Bakit niyo ba kasi iniwan? Alam niyo namang hindi siya sanay rito sa Cebu. Nag-away po sila ni Senyorito. Akala ko nagbibiro lang si Senyorito na iiwan namin si Maya. Sana hindi na lang ako sumakay kay Senyorito kung alam ko mawawala si Maya. Hinagod ni Manang Ninita ang likod ni Eva. Samantalang siya'y naguguluhang pinanood ang dalawa. Lalapit na sana siya nang biglang dumating si Rafael. Seryoso ang mukha ngunit bakas ang pag-alala. Hindi ko siya mahanap. Wala ring may nakakita sa kanya. Problemado niyan sabi, sabay napahilamos sa mukha. Hindi niya maiwasang mapaismid at mapairap. Diyos ko, saan ba natin siya hahanapin? Nag-aalalang sambit ni Manang Ninita. Huminga siya ng malalim at saka nagdesisyong magpakita. Ay, nandito na ako. Hindi yun na ako kailangang hanapin. Mabilis na napalingon sa kanya ang tatlo. Parehong nagulat. Kinunatan siya ni Rafael na noo. What the? Saan ka galing ha? At kailan ka pa dumating? Halos mabaliw na ako kakahanap sa'yo. Tapos nandito ka lang pala. Bagong ligo pa. Deserve. Bulong ni Maya. For your information, hindi ko sinabing hanapin mo ko. At for your information ulit, kasalanan mo kung bakit ako nawala. Alam mo ba nilakad ko pang kahabaan ng daan para makarating lang dito sa villa? Kaya huwag mo kong sisisiyan sa kasalanan mo. Hindi makapaniwalang natawa si Rafael sabay na mewang. It's your fault in the first place. Gumawa ka ng eksena sa mall. Pinahiya mo ko sa maraming tao at pinaratangan mo pa ng kung ano-ano. At kasalanan mo rin kung bakit kita iniwan. Pinasakay kita sa sasakyan pero ayaw mo. Nagmatigas ka. Tapos ngayon, iniwan kita ron. Kasalanan ko? Oo, kasalanan mo. Period. Umiling-iling si Rafael. Unbelievable. Umirap si Maya at hinarap si Manang at Eva. Pasensya na po kung pinag-alala ko kayo. Hindi na po mauulit. At sa akin hindi ka hingi ng tawad? Sabi ni Rafael bigla. Inis niya nilingon ito. Never. Ani Maya sabay walk out. Come back here. We're not yet done talking, Maya. Ginita sigaw na lalaki. Ngunit hindi siya nakinig. Sa halip, tinaas niyang gitnang daliri at lihim nang umisi. Bumalik siya sa kanyang kwarto at humiga sa kama. Pagod na pagod siya. Kanina'y nagugutom siya. Pero dahil sa naging sagutan nila ni Rafael, nawala ang gutom niya. Hindi niya namalayan, nakatulog na pala siya. Bahagya lang nagising ang diwa niya nang may kumatok sa pinto. Maya, bumaba ka na, kakain na. Rinig niyan sabi ni Eva sa labas.
Umungol siya. Mauna na kayo, hindi pa ako gutom. Sagot niya habang nakapikit. Babalik sana siya sa pagtulog na may kumatok ulit. Inis niyang dinilat ang mga mata at sinamaan ng tingin ang nakasarang pinto. Iba, ayoko nga munang kumain. At bakit ayaw mo pang kumain? Bumangon ka na dyan at kumain. Hindi ka prinsesa dito para kailangang pakatukin. Mas lalong uminit ang ulo niya nang marinig ang boses ni Rafael. Doon ka na nga! Maya! May pagbabanta sa tono ng boses itong sambid. Hindi siya nakinig at muling pinikit ang mga mata. Ngunit laking gulat niya nang biglang bumukas ang marahas ang pinto. Halos tumilapon ito sa lakas. Bumungad sa kanya ang galit at napupunong ekspresyon ni Rafael. Malaki at mabigat ang hakbang na lumapit ito sa kanya. Mabilis siyang bumangon para tumakbo patungo sa kabilang side ng kama. Ngunit mabilis na nahila ni Rafael ang binti niya. Malakas siya napatili at pilit na tinatadyakan ito. Bitawan mo ako! Sigaw niya. Stop kicking me! Bitawan mo muna ako! Sabi niya. Ngunit hindi nakinig si Rafael at pinasan siya sa balikat. Halos lumipat ang dugo niya papuntang ulo dahil sa nakabaliktad niyang posisyon. Rafael, ano ba? Singhal niya habang pinagpapalo ito sa likod. Mahigpit na hinawakan ni Rafael ang kanyang mga binti at pinirmi. Saka pinalo siya sa puwet. Nanlaki ang kanyang mga mata at umawong ang labi. Bastos ka talaga kahit kailan? Nanggigigil niyan sabi. Bastos akong bastos, I don't care. Walang pakialam nitong sagot. Dinala siya ni Rafael sa hapagkainan at narinig niya ang ilang singhapan. Naghila ito ng upuan at binaba siya doon. Sinamaan niya si Rafael ng tingin, pero tila walang pakialam si Rafael at baliwala nilagyan ng kanin at ulam ang plato sa harap niya. Eat, o baka gusto mo ako pa magsubo sa'yo. Nakataas ang kilay niyan sabi. Inis niyang kinuha ang kutsara at nag-alburutong kumain. Hindi umalis si Rafael sa tabi niya hanggat hindi siya natapos kumain. Kaya the entire time, tahimik lamang na nakamasid sa kanila ang ilang mga kasambahay na kasabay niyang kumain. Minsan, nahuhuli niya mga ito na nangingiti at makahulugan silang tinapunan ng tingin ni Rafael. Napairap si Maya. Oh, tapos na ako. Masaya ka na? Anya matapos kumain. Ngumisi si Rafael at parang batang ginulo ang buhok niya. Very good. Sa susunod, wag mo na magmatigas, okay? Kapag sinabing kakain na. Kung makialam ka, tatay ka ba? Soon, magiging tatay ng mga anak mo. Nandidiri siyang tinignan nito. Iyo, hindi kita type, no? You're just saying that to cover up the fact that you like me. Puno ng kumpiyansa nitong sabi. Baka ikaw, papansin ka masyado eh. Umirap siya tumayo. Tumulong siya sa pagliligpit. Siya na rin na nagpresenta maghugas dahil hindi siya nakatulong sa pagluluto kanina. Hindi pa rin siya nilulubayan ni Rafael. Don't deny your feelings for me. I won't judge you. It's only natural to fall in love. After all, I'm a lovable person, rich and handsome. Nakangisi nitong sabi habang nakasandal sa ref. Umakto siya na susuka. Anong amoy yun? Ang lansa? Parang dito yata galing. Tukoy niya sa gawin ni Rafael. Nabura ang ngisi sa labi ni Rafael at napasimangot. You know, you're the only person who has the nerve to talk back to me. And you're even my housemaid. How ironic, right? Malamig nitong sabi. Hindi ka rin natatakot na matanggal sa trabaho. Paano kaya kung totohanin ko na talagang banta kung sisipain ka palabas ng villa? Ngumisi siya, puno ng kumpiyansa. At sinabi ko na sa'yo, hindi ako natatakot. Kahit tanggalin mo pa ako ngayon din, hahanapin mo rin ako at pababalikin dito. Ganun ako, kaimportante. Nangunot ang noon ni Rafael. Sino ka ba talaga? Bakit pakiramdam ko, hawak mo ko sa leeg? Ngumisi siya. Aso kasi kita. Mahinang napamura si Rafael. Pwede bang sagutin mo ko ng tama? Hindi na ako nakikipagbiroan sa'yo. Nagkibit balikat siya at hindi na kumibo. Maya! Bla bla bla, wala ko narinig. Damn, nakakainis ka. Inis na ani Rafael, sabay iniwan siya. Mahina siya natawa. Pikunin. Sa panig ni Rafael, galit siyang umalis ng villa.
Kapag kausap niya si Maya, agad na umiinit ang ulo niya. Good thing, nakarating ka. Saad ni Julio at nag-fist bump silang dalawa. Tinapik naman siya ni Luis sa balikat habang may babaeng nakalingkis sa bewang nito. Nasa club sila ngayon. Kanina pa siyang inaya ng mga ito. Nung una tumanggi siya dahil hinahanap niya si Maya. Pero dahil ngayon ininis na naman siya ni Maya, wala na siyang choice kundi umalis at makisaya sa mga kaibigan. Yeah. Sagot niya ng walang gana at tinanggap ang inabot ni Julio na alak. Oh, bakit parang wala ka sa mood? Tanong ni Luis. Tanging pag-iling lang ang ibinigay niyang sagot. You know what? Umanap ka na lang ng babae ikakama mo ngayon para mawala yung init ng ulo mo. Sabi nito. Pass for now. Sabay na umawang ang labi ng dalawa at tinignan siya na parabang tinubuan siya ng dalawang ulo. Tama ba yung narinig ko? Tanong ni Julio kay Luis. Parinig ko rin yun. Obo ka naman, nabingi lang tayo. Sabi ni Luis. Agad na dinampi ni Luis ang palad sa kanya noo. Wala ka naman lagnat. Bakit ka nagkaganyan? Inis niyang tinampal ang kamay nito. Baka kulang ka lang talaga sa dilig. Kaya mo, may papakilala akong babae sa'yo. Sabi ni Julio. Ayoko, wala ako sa mood. Dude, ayos ka lang ba talaga? Naengkanto ka ba? Hindi ka naman ganyan dati. Kapag babae at pakikipagtalig ng pinag-uusapan, di ka naman umuurong. Ikaw pa nga nangunguna. Hayag ni Julio. Basta, ayoko. Pinal niyang sabi. Sabay na bumuntong hininga ang dalawa at umiling-iling. Ngunit hindi rin siya pinilit. Buong gabi umiinom lang siya. At nang malasing, umuwi agad siya. Tahimik na ang buong kabahayan. Halos patay ng mga ilaw. Umiikot ang kanyang paningin habang umaakyat sa hagdan. Ngunit hindi pa man siya nakalayo nang biglang may lumitaw na paa sa kanyang harapan. Pag-angat niya ng tingin, napamura siya sa gulat nang sumalubong sa kanya ang puting mukha. Damn it! Napahawak siya sa dibdib at napalunok. Saan ka galing? Napahinga siya na makilala ang boses ni Maya. Ginulat mo ko! Inis niyang singhan, akala niya multo na. At saka ano yung nasa mukha mo? Para kang multo. Lalo pat nakaputing bestida ka pa. Huwag mo sagutin ang tanong ko. Sabi nito habang pinag-cruise ang braso sa dibdib. Tumaas ang kilay niya at nilagpasan ito. Anong pakialam mo? May pakialam ako kasi akong inutusan ni Manang na hintayin ka para mag-lock ng pinto. Anong oras na ha? Mag-alauna na. Medyo tumaas ang boses ito. Sumunod si Maya hanggang sa makapasok siya sa kwarto. Then, bakit mo pa ako hinintay? At hindi ka nalang natulog? Kasi nga inutusan ako. Ang hirap mo makaintindi. Nandito na ako. Lumabas ka na sa kwarto ko at ilak mo ang pinto para makatulog ka na. Puisit ka. Yan lang talagang sasabihin mo? After ko magpuyat, nasirang beauty rest ko dahil sa pagiging lakwatsero mo? Palibhasa, sarili mo lang iniintindi mo. Hindi mo iniisip ang mga taong nakapaligid sa'yo. Porke tagapagmana ka ng mga ari-arian, ganyan ka na? Inis niya itong hinarap. Can you please shut up? You're so annoying. And stop nagging me like you have any say in my life. Stop acting like a damn wife. Taas ang boses niyang sagot. Sama-sama ng ugali mo. Wow, ako pa ngayon na masama. Sino ba nagsimula ng away? Hindi ba ikaw? Hindi nakaimik si Maya at sinaman lang siya nito ng tingin. Huminga siya ng malalim. Inaantok na ako. Lumabas ka na sa kwarto ko. Mahinahon niyang sabi at dumapa sa kama. Pinikit niya ang mga mata at pinakiramdaman ang paligid. Namarinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto. Doon lang siya nakahinga na maluwag. What a bitch! He murmured bago tuluyang nakatulog. Mabilis sa sumapit ang mga araw hanggang dumating ang araw ng kanilang paghaharap sa korte kasama ang secret wife niya. Pagdating niya sa korte, siya at si Prosecutor Rosales pa lang ang naroon. Hindi nagtagal, nagsidatingan na rin ang iba. Nagulat siya na makita si Maya sa kabilang partido kasamang private attorney ng kanilang pamilya, si Attorney Ocampo. What is she doing here? Tanong niya kay Prosecutor Rosales. Nagsalubong ang kilay ni Prosecutor Rosales sa tanong niya. You still don't know her? I thought she's living in the villa with you. Oo, pero katulong ko lang siya. Umawang ang labi ni Prosecutor Rosales at kalaunan ay umili.
She's not just your maid. She's your secret wife, Maya Villanueva. Asawa? Mataas ang boses niyang tanong sa sobrang gulat at napatayo pa. Sabay na tumingin sa kanya mga tao. Nagtataka sa bigla ang outburst niya. Sinamaan niya ng tingin si Maya. You're my wife and you didn't bother to tell me? Secret nga, di ba? Walang gana nitong sagot. Ilang beses siya napamura sa sarili. Hindi lubusang makapaniwala. Nang dumating ang judge, tumayo ang lahat. Huminga muna siya na malalim upang pakalmahin ang sarili. The judge banked his gavel. Order in the court. The case before us today is a petition for annulment filed by the petitioner, Rafael de Vera, citing forced marriage as the ground. Tumayo si Prosecutor Rosales. Your Honor, the petitioner was coerced into marrying the respondent against his will. We will present evidence to show that the petitioner's family forced him into this marriage, threatening disownment if he refused. Nagpatuloy ang paglilitis at naging madali ang lahat dahil hindi naman umalma si Maya. Your Honor, I only want to be free from this marriage and start a new life. I want to make up for the years that was wasted. And my wife and I don't get along. He fought constantly. There was never a time when we weren't arguing. She always annoyed me. That's why I want to leave this marriage. I want freedom. I hope the court sees the truth and grants the annulment I am seeking. I deserve to be happy and to live my life on my own terms. Pagpapaawang sabi niya. Wow, hiyang-hiya naman ako sa'yo. Kung makasabi kang 4 the years that was wasted, parang hindi ka nag-enjoy sa pambababae mo sa ibang bansa. At FYI, hindi lang ako nang iinis sa ating dalawa. Galit na sabi ni Maya. Halihim niyang naiko yung mga kamay. You don't have proof na nambabae ako. Anong wala? Dinala mo pa nga sa villa eh. Nag-advance party kayo para sa annulment na to. Hindi nagpapatalong sabi ni Maya at pinanlakihan pa siya ng mga mata. Nagulat silang lahat ang malakas na pinukpok ng judge ang gavel. Order. After reviewing the evidence presented, the court finds that, while there were indeed issues with the marriage, I am not fully convinced that annulment is the solution. Instead, I am ordering both parties to undergo counseling to work through their issues. Namilog ang mga mata niya at maras na napatayo. Ganoon din si Maya. What? But Your Honor, I was forced into this marriage. Gusto ko na makipagwalay sa kanya, Your Honor. Sabay na sabi nila ni Maya. Umiling ang judge. I'm afraid that's not an option. The court believes that counseling can help you both work through your problems and potentially save your marriage. Umiling siya. Magsasalita na sana nang maunahan siya ni Prosecutor Rosales. Your Honor, I don't think this is a good idea. My client has been clear about his wishes. I've made my decision. Both parties are ordered to attend counseling sessions for a period of 6 months. If after 6 months, the petitioner still wishes to pursue annulment, the court will reconsider. Bumagsak ang balikat niya at nalukot ang mukha. Sinamaan niya ng tingin si Maya. At hindi naman ito nagpatalo. But Your Honor, I'm not going to change my mind, petitioner. You need to work on your marriage. Nang matapos ang hearing, nagsilabasan ng iba sa courtroom. Samantalang siya ay nakaupo pa rin. Nakasubo ang mukha sa palad. Tinapik siya ni Prosecutor Rosales sa balikat. Don't lose hope. We will pursue the annulment after 6 months. Imbes na matuwa, mas lalo siya nalugmok. Akala niya madali lang ang mag-file ng annulment. Ano ba nakita ng judge? At bakit kailangan pa nilang sumailalim sa counseling? Can't you see na ayaw nila sa isa't isa at gusto na nilang maghiwalay? Kasalanan mo. Nag-angat siya ng tingin na marinig ang boses ni Maya. Nanlilisik ang mga mata nito sa kanya. He smirked humorously. Wow, naging kasalanan ko pa. Sino ba nakipagtalo? At sino ba nanira sa ating dalawa? Parang pinapalabas mo na kasalanan ko kaya tayo maghihiwalay, na hindi mo kayang pag-ugali ko. FYI ulit, ayoko rin sa'yo at sa ugali mo. Inis siyang tumayo at pinantayan ito ng tingin. I won't go to counseling, and I will reopen the hearing again tomorrow. Inirapan siya ni Maya. Di go, mas mabuti nga yun, para tuluyan na tayo maghiwalay. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo.
The feelings are mutual. Sagot niya. Diyan ka na nga! Inis itong sabi at umalis. Tiimang pa nga niya habang sinundan ito ng tingin. Lumapit sa kanya si Attorney Ocampo. Better na, sundin niyo na lang ang sinabi ng judge. Kasi kahit pa ulit-ulit kang mag-file, hindi yun naaprubahan. Mahinahon itong sabi. He scoffed. Why are you with her? Ikaw pa talagang kinuha niyang attorney niya. Umiling si Attorney Ocampo. Maya is also a De Vera. Bahagi na siya ng pamilya ninyo nung ikasal kayong dalawa. So being her attorney isn't a big deal. Pero asawa ko lang siya sa papel. Still, she's a De Vera. Valid and registered, notarized. Attorney Ocampo is right. Maya is still your wife. At tama rin yung sinabi niya. Sundin mo na lang ang sinabi ng judge para mapadali ang lahat. After 6 months, kapag hindi pa rin nagbagong desisyon yung dalawa, we will continue the annulment. Sabi ni Prosecutor Rosales. Dismayado siyang umiling at umalis. Dahil hindi natuloy ang annulment, tinawagan niya mga kaibigan para mag-inuman. Mapaglaro talagang tadhana sa'yo, bro. Imaginein mo, nasa isang bahay na pala kayong nakatira ng secret wife mo tapos hindi mo man lang nalaman. And the worst part, palagi kayo nag-aaway. Hindi kayo magkasundo-sundo. Namamanghan sabi ni Julio. Kinuwento niya sa kanila ang lahat. Kung paano siya nagulat ang malamang all this time, si Maya pala ang secret wife niya. She's interesting, you know. I would like to meet her one of these days. Dagdag ni Julio na ikinalukot ang mukha niya. Parang sinasabi nito na gusto rin itong maging kaibigan si Maya. And he doesn't like that idea. Hindi ka man lang ba nagduda kung bakit ang lakas ng loob niya sumagot-sagot sa'yo? Tanong ni Luis. I did. Hindi ko lang naisip na she's my secret wife. Ngumisi si Julio. Paano yan? Magtitiis ka pa ng 6 months bago may pagpatuloy ang annulment. Magsasama pa kayo ng ganong katagal. Sumimangot siya at inis na tinungga ang alak sa baso. Let's bet, sabi ni Luis. Nangunot ang noon niya at puno ng pagdududa itong tinignan. What bet? Here's the bet. Itataya akong beach resort ko. Sigurado at puno ng kumpiyansang sabi nito. Bago matapos ang 6 months, mahuhulog ang loob sa kanya. Muntik pa siyang masamid sa iniinom. The heck? Paano mo yan naiisip? Iniisip ko pa lang na mahuhulog ako sa babaeng yun, nandidiri na ako. Lukot ang mukha niyang sabi. Kung may tiwala ka sa sarili mo, pumayag ka sa pustahan. Giit ito. That's a nice game. Ang pusta ko ay kay Luis. Singit ni Julio. Mas lalong nalukot ang mukha niya. That's petty. Ayoko. Oh, come on, dude. Kung tiwala ka talaga sa sarili mo, hindi ka mahuhulog kay Maya. Then, pumayag ka na. Pamimilit ni Julio. Inis siyang bumuntong hininga. Ay, fine. Payag niya. Gusto niyang patunayan sa dalawa na nagkakamali sila. Sabay nang umisi ang dalawa. Kapag natalo ka, I want your condo in Manila. Sabi ni Julio. Akin yung rest house mo sa Tagaytay. Sabi naman ni Luis. Deal. Sagot niya, puno ng kumpiyansa. Mabilis na lumipas sa mga araw. Hanggang biglang nag-aya ang dalawa na magbakasyon sa private island ni Julio. Naginala siya, pero ang tanging sinabi lang ni Julio. Come on, bud. Huling outing na natin to bago ka maging bala sa counseling niyo ng asawa mo. Kaya pumayag siya, na pinagsisihan niya rin sa huli. Kung alam niya lang na set up lang pala ng dalawang lahat, sana nagpadala siya sa instinct niya. Ngayon, he's stuck in the island with Maya. Why did you believe her? Inis yan singhal kay Maya. Ang sabi ni Maya, nag-aya si Ava na mag-island hopping with the same alibi that his friends told him. Naniwala ka nga rin sa mga kaibigan mo eh. Balik nito. Frustrated siya na pasabunat ang buhok. Gustuhin man nilang umalis, hindi nila yun magagawa dahil kailangan ng speedboat o chopper para makalabas ang isla. At wala silang ganoon. Dahil nang ihatid siya ng chopper dito, umalis ito agad. Gusto ko nang umuwi. Ayoko dito. Ayoko kitang kasama. Sabi nito. I don't want to be with you either. If that's what you think. Sagot niya habang humahanap ng signal. Damn. Inis niyang mura na hindi makahanap. Inis niyang sininghalan si Maya. Why don't you help me look for a signal instead of just standing there staring into space? Kung may cellphone lang akong dala, matagal ko nang ginawa yon. This is really your fault.
Paninisi niya ulit. Pwede ba? Tigil-tigilan mo ko dyan sa paninisi mo ha. Isa na lang tatamaan ka na talaga sa akin. Banta nito. Because this is really your fault. Hindi tayo aabot sa ganito kung tumahimik ka lang sa korte. No, kasalanan mo kasi gago ka. Alam ko naman gustong-gusto mong mag-anal tayo kasi nakuha mo na yung mana mo. At wala akong pakialam doon kasi gusto ko rin namang maghiwalay tayo. Pero required bang siraan mo ko sa korte para lang pumayag sila sa annulment? No, tell me, kasalanan ko ba? Tiimang pa nga niya at nag-iwas ng tingin. Samantalang si Maya ay inis na nag-walk out at pumasok sa beach house. Nilagay niya ang kamay sa bewang at malalim na bumuntong hininga, habang paulit-ulit niyang sinumpa sa isip ang mga kaibigan. I will skin them alive after this. Galit niyang bulong sa hangin. Kinagabihan, kanya-kanya sila ni Maya sa pagluto ng hapunan. Hindi rin sila nakikigbuan sa hapag, parang may kanya-kanya silang mundo. Ngunit hindi niya kinayang katahimikan. Say something. Untag niya. Ngunit hindi pa rin kumibos si Maya, ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Are you really not going to talk to me? Ganito lang ba tayo? Naiinip niyang dagdag, pero wala pa rin. Maya. Naubusan ng pasensyang tawag niya rito, ngunit parang hangin lang siya. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Inis niyang pinukpok ang mesa, nagtalunan ng mga plato at kutsara at gumawa ng malakas sa ingay. But she didn't even flinch. That's it. I've completely run out of patience with you. I'm trying to reconcile us. But here you are, acting all cold and unbothered. Malamig siyang tinignan ni Maya, walang emosyon ang mukha nito. Anong gusto mo sabihin ko? Nananahimik ako rito, pero ginugulo mo ako. At kapag nagsasalita naman ako, naiinis ka. Saan ako lulugar? Masyado kang papansin. She spat. Tumayo si Maya at iniwan siya at nagtungo sa lababo para hugasan ang pinagkainan. Huminga siya ng malalim at tumayo sa kanilapitan si Maya. Kalmado na. I'm sorry, okay? Pansinin mo na ako. Parang bata niyang tunan. Bahagya rin siya nabigla sa inakto pero hindi na niya mababawi. Tapos na. Gulat siya nilingon ni Maya. Wow! Marunong ka palang humingi ng tawad. Mangha nitong sabi. Yes, so pansinin mo na ako. Seryoso niyang ulit. Tinaasan siya ni Maya ng kilay. Ano bang mapapala mo kung hindi kita papansinin? Hindi ba mabuti yun dahil hindi ka na maiirita sa akin? I admit yes, but for now, I don't want us to not talk with each other. We're the only people here in this island, and since we're already here, it's better to enjoy it and temporarily forget about the annulment. Let's do this for ourselves. Sabi niya. Ngumuso si Maya. Sige na nga, namimilit ka eh. Agad siya napangiti. That's better. So anong gusto mong gawin natin mamaya? Nag-isip muna si Maya bago sumagot. Di ba may gubat sa likod? Bakit hindi tayo maghanap ng mga prutas? Tumango siya. Pwede rin. Sagot niya. Pagkatapos maghugas, nagpunta sila sa likod ng beach kung saan may malawak na gubat. May dala siyang balisong in case may ahas o wild animals. Sa likod lang kita, huwag kang aalis nang hindi nagpapaalam. Bilin niya. Tumungo si Maya at tahimik na sumunod sa kanya habang sinusuong nila ang gubat. Naghanap sila ng mga prutas na pwede nilang makuha. Una nila nakita ay isang bulig ng saging, yung pwedeng maluto. Sarap sana nito kung may ginamos, sabi ni Maya. Ginamos? What's that? Fermented fish sauce yata sa English. Tumango siya. Yung maliliit na isda na may gray na sabaw at mabaho? Napangiwi si Maya. Sobra ka naman sa mabaho. Ganun lang talagang amoy nun. Nagkibit-balikat siya. Yeah, whatever. Sa ikalawang pagkahanap nila, mangga't guyabano ang kanilang natagpuan. Gusto pa sana ni Maya maghanap ulit, ngunit hindi na siya pumayag dahil medyo malayo na ang kanilang narating. Bago sila bumalik sa beach house, umakyat siya sa puno ng niyog at nanguha ng 2 bunga. Magpiknik tayo sa tabi ng dagat. Magluluto ako ng saging. Ikaw naman, manguha ng isda. Nakangiting suwestyon ni Maya. How? Hindi ko alam kung paano manguha ng isda. Kunot noon yan sabi. Madali lang yon. Humanap ka ng mahabang kahoy tapos patulisin mo yung dulo. Gamit yon, pwede ka nang mamana ng isda. Paliwanag ni Maya.
Hindi na siya kumontra pa at humanap ng kahoy. Tinulis ang dulo at sinimulan ang pamamana. Habang nasa tubig, naganap siya ng mapapanang isda. Ngunit ilang ulit siyang sumablay. Nafo-frustrate na siya. Pero hindi siya sumuko. Hanggang nakakuha siya ng 3. Marami na ba nakuha mo? Sigaw ni Maya mula sa baybayin. May nakalatag ng sapin at pagkain doon. Inangat niya ang 3 nakuha at napangiti na malaki si Maya, sabay nag-thumbs up. Kumuha ka pa ng isa para saktong 4. Yeah, sagot niya at muling naghahanap ng mapapana. Pagkatapos niya makuha ang ika-4, umahon na siya sa tubig. Wow, medyo malalaki yan sabi ni Maya habang tinitignan ang huli niya. Halika, iihawin natin yan. Nilinisan muna ni Maya ang mga isda bago budburan ng asin at nilagay sa nagbabagang apoy. Habang hinihintay nilang malutong isda, nag-usap muna sila para libangin ang kanilang mga sarili. Ilan kayo magkakapatid? Tanong niya. Hindi niya alam ang family background ni Maya. He only knew her name and surname. 2, ako ang panganay. Tumango siya. Anong trabaho ng parents mo? Si Mama sumakabilang bahay na, samantalang trabaho ni Papa ay magsasaka sa sarili naming bukid. May palayan kami at farm, doon namin kinukuha ang pangkabuhayan namin. Kaya nga ako pumayag sa kasal para maisalban lupa namin. Kukunin na kasi sana ng bangko dahil hindi kami nakahulog ng tax dahil kapos. Kuwento nito. Kahit napilitan ako sa kasal na yon, hindi ko pa rin maiwasang magpasalamat. Dahil doon, naisalbang pangkabuhayan namin. Dagdag ni Maya. Where did you meet my father? Tanong niya. Hindi niya kasi alam kung saan nakilala ng ama niya si Maya. Basta isang araw, pag uwi nito galing business trip, sinalubong siya agad ng balitang ikakasal na siya. Sa probinsya namin, naligaw kasi siya noon kasamang driver niya. May meeting daw siya kay Mr. Larazabal. Business partner yata sila ng papa mo. Ako na pagtanungan niya. Kuwento ni Maya. Hindi ko inaasahan nga na magkikita pa kami ulit Nalaman niya na naghahanap ako ng trabaho. Kaya inalok niya ako ng malaking halaga kapalit ang pagpapakasal ko sa'yo. At syempre, desperado akong isave yung lupa namin kaya pumayag ako. You're brave for being willing to sacrifice yourself for that piece of land. Sabi niya. Hindi lang naman yun piece of land. Doon kami kumukuha ng pangkabuhayan. At kung hindi ko yun gagawin, baka mas lalo kaming maghirap. At saka mahal na mahal ni Papa ang lupa namin dahil pamana yun sa kanya na magulang niya. Ayoko mawala yun sa kanya. Paliwanag ni Maya. Tumango siya, naiintindihan ito. After ba sa annulment natin, uuwi ka na sa inyo? Tanong niya, hindi maiwasang makaaramdam ng lungkot. He didn't know why. Tumango siya. Oo. At saka malapit ang pag-aani. Kailangan kong tulungan si Papa. You know how to harvest? Gulat niyang tanong. Kahit siya hindi marunong mag-ani kahit pa may malaki silang asyenda. Siyang kaisa-isang tagapagmana, ngunit inaasan lahat sa katiwalang tauhan ng pagpapalakad. Ngayon, hindi niya maiwasang mahiya. Oo naman basic lang yon. Gusto mo turuan pa kita? Tumango siya. Sure. Dati ayaw na ayaw niyang tumapak sa palayan o kahit sang parte ng asyenda dahil ayaw niyang madumihan. Ngunit ngayon, parang gusto niyang matuto. Bigla siya nagkaroon ng interes na siya mismo ang mag-manage ng asyenda. Kung tutuusin, dapat lang naman talaga dahil siya na ngayon ang nagmamay-ari. Their picnic turns out great. Naligo rin sila at naglaro ng taya-tayaan para silang bumalik sa pagkabata na naghahabulan sa dalampasigan. Tili ni Maya ang nanaig sa katahimikan ng isla. Grabe, pagod na ako. Pikit matang sabi ni Maya habang bagsak sa sofa. Ngumisi siya. Yeah, you enjoy our picnic so much. Ngumiti si Maya habang nakapikit pa rin. First time ko sumaya ng ganito. Sabi nito bago dahan-dahang idilat ang mga mata at diretsyon tumingin sa kanya. Salamat Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rafael at may kung anong init na umakyat sa dibdib hanggang batok niya. Tumiim ang kanyang panga at pasimpleng nag-iwas ang tingin. Maliit na bagay. Nauutal niyan sabi.
Kinahapunan, sabay silang tumambay sa balcony upang panoorin ang paglubog ng araw. I might say that this is peaceful and relaxing. Huwika niya. Sa kanyang peripheral vision, nakita niya saglit na pagbaling ng tingin ni Maya sa kanya bago nito muling ibinalik ang tingin sa kalangitan. Hindi ko rin inaasahang makasama kita rito. Ngumiti siya, ngunit hindi na nagsalita. Sa halip, tahimik niyang pinakinggan ang banayad na hampas sa mga alon. Kinabukasan, iba-iba ang naging paraan nila upang libangin ang kanilang mga sarili. Maaga silang gumising at nag-jogging sa gilid ng dalampasigan. Saka sabay na naghanda ng agahan at nanood ng movies. Pagsapit ng gabi, at pagkatapos nilang kumain, they decided to drink. Until the drinking session leads to one-night romance. The next morning, Maya and Rafael were both groggy. Pero naalala pa rin nila ang nangyari at wala namang pagsisisi. Ngunit may kakaibang awkwardness sa hangin. Maliligo lang ako saglit. Kagatlabing paalam ni Maya habang bumangon. Wala sa sariling tumango si Rafael. Mabilis na lumabas si Maya ng kwarto at nagtungo sa kanya. Mahina siya napatili at sinabunutan ng buhok. Diyos ko po, kung kailan maghihiwalay. Saka pa naman nabiyak ang pakuan. Mahina niyang bulong. Kinapa ni Maya ang dibdib na malakas ang tibok. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ibang emosyon. At alam niya kung ano yon. Pero takot siyang pangalanan. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng mahulog sa kanya. Ang nangyari kagabi ay bunga lang ng kalasingan. At regalo mo na lang yun kay Rafael bago kayo tuluyang maghiwalay. Pangungumbinsi niya sa sarili. Tumango siya. Oo, tama. Tama yun nga dahilan. Wala nang iba. Pagkatapos niya maligo, umakto siyang parang wala lamang nangyari kagabi. Napansin niyang paninitig ni Rafael sa kanya. Parang may gusto itong sabihin ngunit hindi magawa. Pilit siyang umiti nang magsalubong ang kanilang tingin. Kumain ka na marami. Udyok niya. Malalim na huminga si Rafael. How's your down there? Muntik na niyang maiubaga ang pagkain sa tanong nito. Ano ba yan tanong mo? Nahihiya niyang saway. I saw you struggling to walk earlier. Does it still hurt? I'm sorry if I was too rough last night. Don't worry, next time I will take it slow. Sinsero nitong sabi. Ngunit isa lang ang pumasok sa kokote niya. May next time pa? Gulat niyang tanong. Namilog ang mga mata ni Rafael. Mukha na pagtanturi ng sinabi. Pulang-pula ang tenga at nag-iwas ito ng tingin. I mean, if you want to. Mababa nitong sabi. Uminit ang pisngi ni Maya at hindi nakasagot. The whole breakfast, sobrang kapal ng tensyon sa pagitan nila ni Rafael. Ngunit ang sumapit ang ikalawang araw, unti-unti na yun nawala at napalitan ng intimacy. They both couldn't get enough of each other. Na halos araw-araw at gabi-gabi na nilang ginagawa yon, na para bang normal na sa kanila. Kain at ihi lang yata ang pahinga nila. Bukas ulit. Hinihingal niya sabi after 3 rounds. Tanghaling tapat pa lang pero maaga na sila nagpapawis. Mamayang gabi ulit. Sabi ni Rafael habang walang tigil na hinahalik ang kanyang leeg. Nang magigil, kinagat nito ang kanyang leeg na ikinadaing niya. Tama na, malolo siyang ako sa ginagawa mo eh. Pigil niya at tinulak ang mukha nito palayo sa kanyang leeg. Puro na lang tayo pagtatalik, hindi naman tayo magjowa. Because we're husband and wife. Umirap siya. Na mag-aanal after 6 months. Huminga ng malalim si Rafael at umupo, saka sumandal sa headboard. Bakit? Gusto mo bang ipagpatuloy natin ang annulment? Tanong nito. Nang hindi siya sumagot, nakangiting tumango si Rafael. I figured, me too. I don't want to continue with the annulment either. I thought, why don't we just continue this marriage? Like, we're already here. And I realized that I want to take life seriously. I'm not young anymore. I want to have a family. Tahimik lamang siya nakinig habang nakatitig sa kisame. And besides, I like you. Mabilis siya napatingin kay Rafael, nanlaki ang mata. Ngumiti na matamis si Rafael at marahang hinaplos ang pisngi niya. You're not hard to like.
Yeah, you're annoying. But I can handle it. I can handle everything about you, Maya. Even if you keep teasing me for the rest of your life, I won't complain. Napanguso siya, but her heart raced wildly at his confession. So, what do you think? Gusto mo rin ba ako at gusto mo rin bang ipagpatuloy ang kasal na ito? O gusto mo nang manal tayo? Tinaasan siya ni Rafael ng kilay na para bang sinasabi nitong isang maling sagot niya lang ay itatapon siya nito sa dagat. Hindi ka na makapambababae. Sabi niya, I don't care. matatag nitong sagot. Hindi ka na makakawala sa akin kapag pumayag ako. Better. Sigurado ka talaga? Nag-aalinlangan niyang tanong. Yumuko si Rafael at inabot ang labi niya. Marahan siyang hinalikan. Absolutely sure. Uminit ang sulok ng mata niya at nanginig ang kanyang labi. Akala niya, puro pakikipagtalik na lang sila ni Rafael. At kapag natapos ang 6 months, itatapon siya nito na parang basura. Akin ka na. Hindi ka na pwedeng umexit. Sabi niya. Mahinang tumawa si Rafael. Sayun-sayo ako. Saglit na huminto si Rafael. So, that means pumapayag ka na? Nakangiti siyang tumango. Sige na lang, nilaspag mo na ako eh. Biro niya. Humalakhak si Rafael at mabilis siyang kinaubabawan. His laughter soon turned into moans. The room was filled with their moans and groans. After a week of staying on the island, dumating na rin ang mga kaibigan ni Rafael para alamin ang lagay nila. At sa wakas, nakilala na niya ang mga kaibigan nito at natutuwa siya dahil parehong makukulit at magaan kasama. Nang malaman nila na hindi na nila itutuloy ang annulment, agad na naghiyawan ng dalawa sa tuwa. Lalo na nung malaman niyang nagpustahan pala ang 3. Ngayon, natalo si Rafael, kaya kinuha ng dalawa ang kondo at rest house nito. Buti na lang at nagkamabutihan kayo ni Senyorito. Sayang naman kasi kung mag-a-annulled kayo, bagay na bagay pa naman kayo. Sabi ni Ava na makauwi sila ni Rafael sa villa. Tumaas ang kilay niya ngunit may sinusupil ng ngiti. Paano mo nasabi? Kasi may tension at chemistry. Sa tuwing nag-aaway kayo para kayong bagong mag-asawa na may hindi pagkakaunawaan. Ang cute at nakakakilig kayong tignan. Kinikilig nitong sabi. Napanguso siya para itago ang ngiti ngunit lumitaw pa rin. Siya nga pala, uwi ka pala ng late at sasama si Senyorito? Tumango siya. Gusto niya raw makilala ang pamilya ko. Mahinang tumili si Ava. Wala na. Seryosohan na talaga. Dito ka na ba titira? Hindi ko pa alam. Kung papayag si Papa, oo. Sagot niya. Naku, sigurado kung papayagan ka ni Tito dahil asawa mo naman si Senyorito. Napangisi siya. Tito ha? Humagikik si Ava at pabariw siyang tinampal sa braso. Siyempre, we're friends. Kaya matik na tito ng tawag ko sa papa mo, no? Nangingiti siya ng kibit-balikat. Pagdating sa 2 araw, umuwi na agad siya papuntang Ormoc, Leyte kasama si Rafael. Todo reklamo ito sa biyahe simula nang mapadaan sila sa Palo, Leyte hanggang makarating sa Cananga, Leyte dahil sa paliko-likong daan. Nahihilo raw ito. 3 oras ang naging biyahe bago sila makarating sa Valencia at bumaba. Matapos noon, sumakay ulit sila ng habal-habal. Mahigit 10 minuto ang biyahe bago tuluyang makarating sa highway papasok sa looban. Sinalubong siya ng kanyang ama at nakababatang kapatid. Pa! Malaki ang ngiti niya at mahigpit na yumakap sa ama. Tumatawa naman itong yumakap sa kanya pabalik at hinalikan siya sa ulo. Sunod niyang niyakap ang kapatid niyan si Makoy. Ang laki mo na! Nawala lang ako na mahigit 1 buwan, tumangkad ka na agad. Ngumisi ito. Galuluguro! Nalaki ang mata niya at malakas itong sinapak sa balikat. Hoy! Bastos ang bibig mong bata ka! Ngiwi ito na pahawak sa balikat at sinapak niya. Ang bigat talaga ng kamay mo! Reklamo nito. Inirapan niya ang kapatid saka personal na ipinakilala si Rafael. Pa, Mac, si Rafael nga pala, asawa ko. Rafael, si Papa Ramon, papa ko, at si Mac kapatid ko. Nahihiyang ngumiti si Rafael at nagmano sa kanyang ama. Good afternoon, sir. Ngumiti na malaki ang kanyang ama at tinignan siya. Kagwapo man dyan ning imong ba na Maya.
Mahina siya natawa at napailing sa sinabi ng ama. Maayong udto sad nimo, Rafael. Bati nito pabalik at tinapik si Rafael sa braso. Tayo na't pumunta sa bahay, masyadong mainit dito. Tinulungan sila ng ama at kapatid sa pagbitbit ng kanilang dala. Habang nasa daan, nagkukuwentuhan ang kanyang ama at si Rafael. Habang nasa likod sila ng kapatid niya at tahimik na nakikinig. Hanggang kailan ka mananatili dito, Rafael? 2 linggo lang po. Tumango ang kanyang ama at nilingon siya. Marami akong tanong sa inyong dalawa pero sa bahay na lang. Sabi nito. May hinala na siya sa itatanong ng ama. Nagtataka siguro ito kung bakit kasama niya si Rafael sa pag-uwi niya. Kung ang pakay niya sa Cebu ay ang annulment nila ni Rafael. Pagdating sa bahay, pinakain muna sila ng ama bago in-interview. Kumusta ang annulment nyo? Nagkatinginan sila ni Rafael. Tumikim ito at kinuha ang kanyang kamay, pinagsiklop. Bumaba roon ang tingin ng kanyang ama. Bigla siya nahiya, kaya hihilahin sana niya pabalik ang kamay nang higpitan yun ni Rafael. We've decided not to pursue the annulment, sir. After thinking it over, we've chosen to continue our marriage. And we truly love each other. Sinsero at seryosong sabi ni Rafael. Uminit ang kanyang pisngi habang malakas ang kabog ng puso niya. Huminga ng malalim ang kanyang ama at tumango. Kung yan ang desisyon yung dalawa, wala na akong magagawa pa. At isa pa, nasa tamang edad na kayo para magpasya. Ang hiling ko lang sana sa'yo, iyo. Ay wag mong sana sasaktan tong anak ko. Medyo masakit lang siya sa ulo pero mabait at maasahan naman. Hindi ka nalugi sa kanya. Bahagya siya napasimangot sa sinabi ng ama. Mapang-asar naman siyang tinignan ni Rafael kaya agad niya itong inirapan. Wag po kayo mag-alala, sir. Hindi ko po siya sasaktan. Wag mo na akong tawaging sir. Hindi naman ako teacher. Biro ng kanyang ama. Asawa ka ng anak ko, kaya tawagin mo akong papa. Tumango si Rafael. Opo pa. Sa pananatili nila sa probinsya, natuto si Rafael sa gawaing bukid dahil tinuruan ito ng ama ni Maya. Natutunan ito mag-harvest sa mga gulay, mag-araro at magtanim. Pati na sa palayan, walang reklamo si Rafael dahil nais din itong matuto para magkaroon ng alam sa pamamalakad sa asyenda. Nangingitim ka na. Nag-aalalang puna ni Maya. Ang kulay gatas itong balat ay naging tan. Pero hindi naman nabawasan ng kapugian ni Rafael. Mas lalo nga itong pumogi at naging mas mature tignan. Ang dami tuloy babaeng dumarayo sa kanila. Kunwaring mga ngamusta pero gusto lang namang makilala si Rafael. Buti na lang, walang pakialam si Rafael sa kanila. Hinalikan siya ni Rafael sa noo. Ayos lang. Pogi pa rin naman ako. And I love the skin color more. I look like a probinsyano. Sabi nito, pabirong kumindat. Mahina niya itong tinampan. Kumain ka na, malawak pang aararuhin mo. Sabi niya. Nasa bukid sila ngayon at kasalukuyang inaararo ni Rafael ang taniman na mais. Tapos na silang mag-harvest noong nakarang araw at naibenta na. Ngumisa si Rafael at bumulong. Tapos, ikaw naman ang aararuhin ko mamayang gabi. Piliyo nitong sabi, namulang pisngin niya. Pinalakihan niya ito ng mga mata. Rafael? Humalakak si Rafael at hinalikan siya sa pisngi. Agad niya itong itinulak. Ang landi mo, nasa harap natin si Papa. Mababa ang boses niya sabi. Na, Papa didn't mind, right, Papa? Ngumisi ang kanyang ama at tumango. Basta yung usapan natin, lalaki. Mas lalong namula ang pisngin niya, parang naging kulay kamatis na yata yon. Noted pa. Nakangising sagot ni Rafael. Dahil sa hiya, nag-walk out siya at umuwi sa bahay. Kinagabihan nga'y tinutuon ni Rafael ang balak. Inararo nga siya nito. Impit lamang siya napaungol habang pinapaligaya siya ni Rafael. Sa mga sumunod na araw, palagi siyang tulog. Wala siyang ganang bumangon at palagi siya nahihilo. Minsan sumusuka siya. Masakit din ang kanyang dibdib at pabago-bago ang kanyang mood. Baby, magpa-check up na tayo. Nag-aalala na ako sa'yo. Sabi ni Rafael, umiling siya. Ayoko, nakakapagod maglakad. Matamlay niyan sagot. Don't worry, bubuhatin kita. Umiling ulit siya. Ayoko, gusto kong nakahiga lang at natutulog.
But I'm so worried about you na. Ayos lang ako. Mas mabuti pang magnakaw ka ng ulam sa kapitbahay. Nanlaki ang mga mata ni Rafael at mabilis na umiling. Baby, I don't want to. Makukulong ako niyan. Sinamaan niya si Rafael ng tingin. Ayaw mo? Gusto mo bang matulog sa labas? Bumagsak ang balikat ni Rafael at napalunok. Pero delikado yun, baby. Paano kapag nakulong ako? Idadalawin naman kita sa kulungan. Mas lalong bumagsak ang balikat ni Rafael. Dali na, gusto kong kumain ng luto ng kapitbahay. Pwede naman tayong manghingi. Mabilis siyang umili. Ayoko, gusto ko galing sa nakaw. But, isang bat mo pa, Rafael, uuwi ka talaga ng Cebu na walang ulo. Madilim ang mukha niyang banta. Kamot ulong tumango si Rafael. Agad naman siya napangiti at pumalakpak. Yay! Sige na, bilisan mo na. Nakawin mo huwag mong hihingin. Kapag nalaman ko humingi ka, malalagot ka sa akin. Oh God, please help me. Bulong ni Rafael bago lumabas ng bahay. Umupo siya sa upuan sa sala habang hinihintay itong bumalik. Medyo natagalan pa ito at na makauwi. Tagaktak ang pawis at namumutla. Nang makita niya isang hita ng adobong manok, agad na nagniningning ang kanyang mga mata. Mabilis niya itong inagaw kay Rafael at kinain. Ang galing mo! Sabi niya habang patuloy na kinakagat ang hita ng manok. Babe, this is the last time na gagawin ko to Ayoko makulong. Nagkibit-balikat siya. Ano ka ba namang bata ka? Di ba sinabi ko sa iyong bantayan mong ulam dahil baka dagitin ng pusa? Ayan tuloy na walang isang malaking hita ng manok. Sabay sila natigilan ni Rafael na marinig ang galit na boses ni Aling Bebang. Damn! Malutong na mura ni Rafael at napasabunat ang buhok. I'm dead, babe. Malakas siya natawa. Ano ka ba? Hindi naman nila alam na ikaw nagnakaw at hindi ang pusa. Hayaan mo na, iba naman ang pinagbintangan ni Aling Bebang. Baliwala niyang sabi. Hindi naman siya makapaniwalang tinignan siya ni Rafael bago na iling. Linggo kinabukasan at nagising siya dahil sa lakas ng yugyug ni Makoy sa kanya. Ate, gumising ka na dyan at alis na tayo. Antok na antok niyang dinilat ang mata at walang ganang bumangon. Saan ba tayo pupunta? Matamlay niyang tanong. Sa simbahan. Nakalimutan mo na ba? Kasal ngayon ni Ate Rizzy at ikaw ang bridesmaid niya. Mabilisan nangunot ang kanyang noo at naningkit ang kanyang mata. Ha? Wala akong maalalang ganun. At kanina siya ikakasali, wala naman siyang jowa. Basta hali ka na, bumangon ka na dyan. Umiling siya. Ayoko, tinatamad ako. Hindi ka pupunta? Hindi. Paano yan? Nandun na si Kuya Rafael at kapag hindi ka sumipot, iba makakapartner ni Kuya. Agad na nagbanting ang tenga niya sa narinig. Ano? Bakit siya nandun? Imbitado nga rin kasi. Napatiim siya sa inis. Iniisip pa lang na may ibang babaeng makakapartner si Rafael, kumukulo ng dugo niya. Ito, suotin mo. Dahil sa inis at pagmamadali, hindi na niya napagtuunan ng pansin ang inabot itong dress. Mabilis lang din siya nag-ayos. Pagkatapos ay umalis sa sila at nagtungo sa simbahan. Pagdating nila sa simbahan, nakasara ang pinto. Itutulak niya sana yon para pumasok nang pigilan siya ni Makoy. Hawakan mo to. Nangunot ang noon niya sa ibinigay nitong bulaklak. Anong gagawin ko dito? Napakamot si Makoy ang ulo. Kailangan mo yan kasi bridesmaid ka. Sabi nito. Huminga siya ng malalim at tumango. Dito ka muna, huwag kang gagalaw dyan. Hintay mo bumukas ang pinto. Saan ka pupunta? Iiwan mo ko dito? Iilang ako saglit. Basta kapag bumukas ang pinto, pumasok ka na. Inirapan niyang kapatid. Ang dami namang kaek-eka naman ito. Reklamo niya. Ngumiti na matamis sa kanya si Makoy at nagulat siya nang bigla siyang halikan nito sa noo at yakapin na mahigpit. Proud ako sa iyo, ate. At congrats. Nangunot ang noon niya nang mamula ang mga mata nito, tanda na papaiyak na. Huy, bakit ka naiiyak? Tanong niya, naiiyak na rin. Umiling ito. Wala, basta dito ka lang Iihilang muna ako. Ngumusong siya tumango. Balik ka agad. Tumango si Makoy at iniwan siya. Huminga siya ng malalim saka inayos ang sarili. Nakatitig sa nakasarang pinto. Hindi nagtagal. Unti-unti itong bumukas at sumalubong sa kanya ang malakas na tugtog ng isang kanta. Ngumiti siya at humakbang papasok.
Ngunit nagulat siya nang salubungin siya ng kanyang ama ng malaking ngiti habang umiiyak. Bakit ka umiiyak pa? Naguguluhan niyang tanong. Proud ako sa iyo, anak. Sabi nito at mahigpit siyang niyakap. Hindi siya nakapag-react sa gulat. Nang ilibot niyang tingin sa mga bisita, nagulat siya na makita si Eva at si Manang Nanita. Malaki ang ngiti, ngunit umiiyak din. Nang tumingin siya sa dulo ng altar, umawang ang kanyang labi na makita doon si Rafael. Nakatayo habang nagpupunas ng luha sa kanyang mga mata. Katabi nito ang kapatid niyang si Makoy. Doon niya napagtanto na kasal niya pala ang inatendan niya. Agad siya napaiyak sa tuwa. Ang ganda-ganda mo, anak. Puri ng kanyang ama habang naglalakad sila palapit kay Rafael. Sumingot siya at pinunasan ng luha. Ikaw din ha, ang pogi mo sa tuxedo na yan. Kulay itim ang suit nito at parang nag-ibang tao ang kanyang ama. Parang may datong kapag tinignan. Nang makalapit sila kay Rafael, ibinigay ng kanyang ama ang kamay niya rito. Ingatan mong anak ko, Rafael. Ngumiti na matamis si Rafael at nagmano. I will pa. Umalis na ang kanyang ama at nagtungo sa upuan nito. Mahina niyang tinampal si Rafael. Ano to? Bakit may ganito? Kailan mo to pilinano? Hinalikan muna ni Rafael ang likod ng kanyang kamay bago sumagot. When we were still in Manila, I insisted on coming with you. Not just to meet your family, but also to marry in the province where you grew up. Papa and Makoy helped me plan this wedding. Umiyak ulit siya. Salamat. Hindi ko inasahan na pakakasalan mo ako ulit. Of course, I won't allow you not to walk down the aisle. The ceremony started, and everything felt like a blur. Before they knew it, they had exchanged rings and vows, until the priest announced that they were now husband and wife. After sealing it all with a kiss, the crowd erupted in cheers. They pressed their foreheads together, smiling widely. I love you, Daddy. Rafael stepped back slightly, frowning. What? Ngumiti siya at nilagay ang kamay ni Rafael sa kanyang tiyan. Magkakabibi na tayo. Umawang ang labi ni Rafael and he froze for a moment. Pagkatapos, malakas ang boses itong inanunsyo ang pagbubuntis niya. Mas lalong naghiyawan ng mga tao at kanya-kanya silang binati. He kissed her forehead repeatedly. I love you. I love you so much, my wife and our baby. I love you too, Rafael. Hanggang sa huli. Until the very end. Bulong ni Rafael at hinalikan siya sa labi. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!